Dear Kuya Poy, ako po si Lenny, 34 years old. May dalawa na akong anak kasama ang aking mister na si Tunying na nakatira ngayon sa Zambales. Ang problemang ilalapit ko po sa inyong programang Heart to Heart ay ang pagiging mama's boy ng asawa ko. Kahit ano pa kasi ang sabihin o desisyon ko ay kailangan niya muna rin itong sabihin sa nanay niya para humingi ng opinyon. Sa totoo lang, Kuya Poy, tumanda na ang relasyon namin. Hanggang ngayon ay ganun pa rin ang setup namin ni Tunying. Noong una ay hindi naman ganun kalala. Pero habang tumatagal nga, ay parang wala na akong boses sa pagsasama naming dalawa ng mister ko. Masakit man pero hindi ko maiwasang madalas na magdamdam. Dahil imbis na kami, ang mag-asawa, ang nag-uusap, ang nanay pa niya ang siyang madalas na magdiskusyon. At sa tingin ko ay mali yun, Kuya Poy, kahit sa ang anggulo mo man tingnan. Kuya Poy, na-bring up ko na ito sa asawa kong si Tunying, pero wala pa ring pagbabago. Sa totoo lang, mabuting asawa at mabuti ring ama si Tunying. Tanging yun lang talaga ang problema ko sa kanya magpasa hanggang ngayon. Ang masyadong dikit na relasyon niya at ang kanyang paninindigan para sa aming pamilya at sa madalas na paggitna ng kanyang ina. Maraming salamat po sa pagkakataong mabasa ninyo ang kwentong ipinadala ko sa inyong programa. Umaasa po ako na sana ay makakuha ako ng payo mula sa iyo, Kuya Poy, at sa mga tagapakinig ng inyong gumagandang programang Heart to Heart. Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang, Lenny. At yan na nga po ang kwentong ibinahagi sa atin ni Lenny na namumroblema sa kanyang asawang si Tunying na masyado pa ring nakabase sa kanyang nanay pagdating sa kanilang mga desisyon bilang mag-asawa. Alam mo, Lenny, papaalala ko lamang rin naman sa iyo na meron talaga na mga desisyon tayo sa ating buhay mag-asawa na nangangailangan ng opinyon din ng ating mga biyenan o kahit na mga magulang mo mismo. Dahil pangako rin naman nila sa atin yan bilang mga anak pa rin na tayo ay kanilang gabayan. Dahil mas nauna sila sa buhay mag-asawa, mas nakatatanda sila, mas naranasan nila yung una kesa sa atin. Pero doon nga sa parte na sinasabi mo na itong si Tunying ay para ba nagiging sunod-sunuran na doon sa kanyang nanay, kayong mag-asawa talaga ang dapat mag-usap dyan. Baka kailangan na itong si Tunying ay harap-harapan at hindi lang yung mga minsan kasi kapag nakikipag-usap tayo, ayan, kinausap mo na naman si nanay. Ano na naman sabi niya? Di wala lang rin. Dapat talaga isang seryoso na kaya na nating desisyonan ito. Win or lose. Maging successful man o maging failure itong desisyon nating ito, tayo na to. Cargo na natin ito. Or kapag hindi pa rin tumigil itong si Tunying, subukan mong kausapin yung mother-in-law mo. Okay? Kasi talaga naman ang mga magulang ay magbibigay ng opinion lalo lumalapit ang kanilang anak. Pero minsan nga, bisitahin mo, baka naman hindi ganong klase at hindi naman pakialamera kasi. Hindi mo naman sinabing pakialamera, no? Yung mother-in-law mo, lalong-lalo na nanay nitong si Tunying, sabi mo, Nay, pagka nga humingi ng opinion sa inyo, ayan, ikaw naman ang lumapit doon sa matanda at magsabi na, hayaan nyo na, ibato nyo na ulit sa amin. Ano bang masasabi ng asawa mo dyan sa gusto nyong desisyon? Yung opinion niya ang mahalaga, hindi muna yun sa akin. Ganoon, ibato sa inyo yung responsibility, lalo't alam naman nila at able naman na kayo na pagdesisyonan yan. Siguro nagbibigay lamang din ng pasintabi itong si Tunying sa kanyang nanay dahil nga sila ay very close. Ayan, pero hindi naman natin maituturing na kayo, wala ka namang binanggit dito na napapakialaman na ang mga decision making ninyo. It's just that meron talaga mga tao, Lenny, you have to understand this. Meron talaga mga tao na nangangailangan ng approval
o ng isang tao kahit na hindi naman yan napakatalino. Halimbawa nga, yung nanay ni Tunying, kapag ka may approval nun, ay okay, o sige, mas lumalakas yung loob. Baka yun lang yun. Sumama ka sa pakikipag-usap ni Tunying sa nanay niya. 'Di ba? Sa pag-seek niya ng opinion, ng advice, ayan, sumama ka sa mga usapang ganoon. Pero, yun nga, maganda na makausap mo rin itong si nanay na, si mother-in-law na, Nay, kaya na ho namin ito ha, ibato nyo na sa amin pabalik ni Tunying yung bola. Pwede rin yun. Kutsabahin mo siya. Kung maganda naman ang relationship ninyong dalawa. Para masanay din si Tunying na magtiwala sa mga desisyon in the future sa marriage ninyo nitong si Tunying. Okay? Dear Kuya Poy,